Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Wretches na napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa isang lalaki na palaging inaapi at isang araw ay napuno na siya kaya naisip niyang maghiganti sa kanila sa pinakabrutal na paraan. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax review. Nagsimula ang pelikula sa dalawang estudyante na nagngangalang Yong Hoon at Yong Kyu na naglalakad papunta sa kanilang silid-aralan. Ang dalawang estudyanteng ito ay madalas na nangbubuli, tulad ng pananakot at pananakit sa kanilang mga kaklase. Isang umaga, naglabas si Yong Kyu ng dalawang bote ng inumin mula sa kanyang locker at ibinigay ang isa kay Yong Hoon. Nang matikman ito ni Yong Hoon, nalasahan niyang kakaiba ito at nauwi siya sa pagsusuka. Pero tapos na itong inumin ni Yong Kyu. At hindi naglaon, naramdaman ng batang si Yong Hoon ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang lalamunan mula sa isang maliit na paghigop ng inumin na iyon. Si Yong Kyu, na nakainom na ng lahat, ay nakaramdam din ng kaparehas na sensasyon at bumagsak sa sahig. Mabilis silang dinala sa ospital para sa tulong medikal. May naghalo pala ng lason, na maihahalin tulad sa isang pesticide, sa inumin nila. Kinailangan ni Yong Kyu na tumanggap ng malubhang paggamot sa ospital dahil siya ay nalason ng husto. Sumunod, nakita natin ang isang police detective na nagngangalang Kang sa paaralan. Nandyan siya para alamin kung ano ang nangyari kina Yong Kyu at Yong Hoon. Samantala, si Yong Hoon ay bumalik sa paaralan pagkatapos ng insidente ng lason at sinubukang takutin ang isa pang estudyante na nagngangalang Jaeyong. Sinabihan ni Yong Hoon si Jaeyong na kanguha siya ng pagkain dahil madalas na binubugbog at binubuli si Jaeyong. Wala siyang choice kundi gawin ang sinasabi nila para hindi masaktan. Pinili pa ni Yong Kyu at Yong Hoon si Sungwoo na matalik na kaibigan ni Jaeyong. Habang naglalakad si Jaeyong sa hallway ng paaralan, nakasalubong niya ang kanyang guro na seryosong nakikipag-usap kay Detective Kang. Maya-maya, nakita natin si Sungwoo na dinadala ng isang guro. Matapos tingnan ang mga bagay-bagay, sa wakas ay nalaman ni Detective Kang kung sino ang nasa likod ng pagtatangkang patayin si Yong Kyu. At yun ay walang iba kundi si Seong-woo pala. Batay sa ebidensya, naglagay si Seong-woo ng bote ng inumin na may lason sa locker ni Yong Kyu nang mapansin niya na walang tao doon. Inamin ni Seong-woo ang kanyang ginawa at dinala siya kaagad ni Detective Kang sa istasyon ng pulisya. Laking gulat talaga ni Jaeyong nang malaman niyang ang kanyang matalik na kaibigan ay suspect sa kasong attempted murder. Pagdating niya sa klase, binigay niya kaagad kay Yong Hoon ang binili niyang pagkain sa cafeteria, pero nagalit si Yong Hoon at tinapon niya ang pagkain. Patuloy na tinatakot ni Yong Hoon si Jaeyong, at dahil si Yong Kyu, na kilala bilang nangungunang bully, ay nasa ospital, si Yong Hoon ang pumalit sa kanya at lalo pang binubuli ang kanyang mga kaibigan. Habang pauwi, naalala ni Jaehyung ang pag-uusap nila ni Seong-woo. Noon, binanggit ni Jaehyung na gusto niyang saktan sina Yong Kyu at Yong Hoon para itigil na nila ang pang-aapi sa kanya at kay Seong-woo. Ito ay isang random na pag-iisip lamang, ngunit si Seong-woo ay mukhang seryoso. Talagang ginawa niya ang plano, at ngayon ay talagang nalungkot si Jaehyung na ang kanyang matalik na kaibigan ay nagdurusa sa bilangguan. Lumipat ang kwento sa isang cafe sa gabi, kung saan nakilala natin ang kasintahan ni Jaeyong na si Iray, na nagtatrabaho doon. Isang araw, nang bumalik si Jaeyong mula sa pagtuturo, pinigilan siya ni Yong Hoon at sinabing interesado siya sa isang batang babae na nagngangalang Baekyong, na nag-aaral din sa parehong lugar ni Jaeyong. Ngunit ang nakakagulat kay Jaeyong, ay si Baekyong, ay halos kapareho ni Iri. Pagkatapos ay tinanong ni Yong Hoon si Jaeyong na alamin kung saan nakatira si Baekyong. Kinabukasan, sinimulan ni Jaeyong na sundan si Baekyong upang malaman ang kanyang tirahan. Gayunpaman, nalilimutan niya ito habang dumadaan sila sa maraming makipot at paliko-likong kalye. Dahil dito, kailangan niyang harapin ang kahihinatnan at mabugbog siya ni Yong Hoon. Nakiusap si Jaeyong kay Yong Hoon na huminto at nangakong makukuha niya agad ang address ni Baekyong. Sa kalaunan, si Jaeyong ay namamahala na lihim na sundan si Baekyong at natuklasan kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yong Hoon ang kanyang address, ngunit hindi naniniwala si Yong Hoon sa kanya, at sinabi kay Jaeyong na pumunta doon at kunin ang underwear ni Baekyong bilang patunay. Kinabukasan, pumasok si Jaeyong sa bahay ni Baekyong sa pamamagitan ng pagdaan sa bahagyang nakabukas na pinto ng garahe.
walang tao sa bahay ni Baekyong, kaya mas may kalayaan siyang pumasok sa kwarto nito. Habang tinitingnan ni Jae-dong ang closet ni Baekyong para sa kanyang underwear, bigla siyang nakarinig ng makina ng kots habang papasok ito sa garahe. Sa halip na mahuli ng may-ari ng bahay at magkaproblema, nagpasya si Jae-dong na tumakas kaagad. Hindi gustong harapin ang galit ni Yong-hoon sa hindi pagnakaw ng damit na panloob ni Baekyong, nagkusa si Jae-dong na ipakilala si Iri kay Yong-hoon dahil magkahawig sila. Pagkatapos magpakita ng larawan ni Iri at Baekyong na magkatabi, kung saan magkamukha sila, pumayag si Yong-hoon na makipagkita kay Iri. Bago ipakilala si Iri kay Yong-hoon, nagtakda si Jae-yong ng kondisyon na dapat ihinto ni Yong-hoon at ng kanyang mga kaibigan ang pambubuli sa kanya. Pumayag si Yong-hoon sa kondisyon, at plano ni Jae-yong na pagsamahin si Iri at Yong-hoon para makalaya siya sa pambubuli ni Yong-hoon at ng kanyang mga kaibigan. Dahil mag-isa ang buhay ni Iri, si Jae-yong, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ay nagtanong kay Iri kung maaari siyang magkaroon ng simpleng birthday party sa kanyang lugar kasama ang ilang mga kaibigan. Sumang-ayon si Iri nang walang anumang hinala. Matapos noon ay nagkaroon ng birthday celebration sila ni Jae-yong sa bahay ni Iri. Ngunit nang maglaon ay nagpakita si Yong-hoon sa lugar ni Iri kasama ang kanyang kaibigan, si Sim-kul. Lingid sa kaalaman ni Jae-yong, may plano si Yong-hoon at ang kanyang mga kaibigan na magsisisi kay Jae-yong ng tuluyan. Sinadya ni Yong-hoon na lasingin si Iri sa isang laro. Inosenteng sinundan ni Jae-yong at Iri ang laro ni Yong-hoon hanggang sa maging lasing na lasing si Iri. Kapag nakahiga si Iri na walang magawa, sinasamantala ni Yong-hoon at Sim-kul ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Jae-yong sa bahay, habang binabantayan ni Yong-hoon si Iri sa loob ng bahay. Ikinulong ni Sim-kul si Jae-yong sa labas at tumawag ng pulis para iulat ang kanilang mga aksyon. Walang magawa si Jae-yong para tulungan ang girlfriend niya at pagsisihan lang niya ang pagpapakilala kay Iri. Makalipas ang ilang araw, si Jae-yong, na labis na nalungkot sa nangyari kay Iri, ay tahimik na pinapanood siya mula sa malayo. Ang kaligayahan at ngiti na dating nagbibigay liwanag sa magandang mukha ni Iri ay nawala na. Sa halip, mukha siyang blangko at malungkot dahil sa matinding trauma mula sa mga kakilakilabot na pinagdaanan niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, si Iri ay biglang nabalot ng matinding pagkabigla, at siya ay nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan. Labis na kirot ang naramdaman ng puso ni Jae-yong habang nakikita ang babaeng mahal niya na labis na nagdurusa dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya. Di nagtagal pagkatapos nito, nilapitan ni Detective Kang si Jae-yong upang magtanong tungkol kay Iri, na iniulat na nawawala ng kanyang mga magulang. Si Jae-yong, na itinuturing na taong pinakamalapit kay Iri, ay masasabi lamang na wala siyang anumang impormasyon tungkol sa kung nasaan si Iri. Sa katotohanan, gusto niyang sabihin sa Tiktik ang tungkol sa mga aksyon ni Yong-hoon, ngunit masyado siyang natatakot sa mga kahila-hilakbot na kahihinatnan na maaari niyang harapin. Kaya't maaari lamang niyang tanggihan ang anumang bagay at sabihin kay Detective Kang na hindi niya nakita si Iri nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay binibigyan siya ni Detective Kang ng business card at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung may nalaman siya tungkol kay Iri. Matapos ang kakilakilabot na insidente na kinasasangkutan ni Iri, sinira ni Yong-hoon ang kanyang pangako at patuloy na pinahihirapan si Jae-yong. Ipinakita niya kay Iri ang isang video ng nangyari na naglalarawan dito ng mas detalyado. Biglang nadurog ang puso ni Jae-yong at lalo siyang nakonsensya sa nangyari kay Iri. Naisip niyang napakalayo na ni Yong-hoon kaya napagpasyahan niyang oras na para maghiganti. Kinabukasan, habang ang lahat ng mga estudyante ay nasa gym class sa field, si Jae-dong ay palihim na pumasok sa silid-aralan at kinuha ang cellphone ni Yong-hoon. Pagkatapos ay ninakaw niya ang video at ipinakita ito kay Yong-kyu na nakalabas na sa ospital. Ginawa ito ni Jae-dong dahil nalaman niyang may gusto rin si Yong-kyu kay Baekyong. Sinabi niya kay Yong-kyu na ang nasa video ay si Baekyong at iminungkahi niya na sinadya ito ni Yong-hoon at sinamantala ang sitwasyon habang siya ay nasa ospital. Pagkatapos nito, ipinadala ni Jae-yong ang video kay Detective Kang at sinabi sa Tiktik na si Yong-hoon ang gumawa ng kahindik-hindik na aksyon laban kay Iri. Tinawagan niya si Detective Kang para makipagkita sa kanya sa beach dahil malamang na naroon din si Yong-hoon at madakip siya kaagad ni Detective Kang at maikulong. Nang malaman ni Yong-hoon na nagkalat na ng husto ang video ng insidente,
Pinuntahan niya si Jaeyong para malaman ang mga bagay-bagay dahil sa tingin niya ay maaaring si Jaeyong ang nagbabahagi nito bilang paghihiganti. Ngunit bago pa makaharap ni Yong-hoon si Jaeyong, dumating si Yong-kyu at sinimulang salakayin siya. Naniniwala si Yong-kyu na pinagtaksilan siya ni Yong-hoon sa pananakit sa babaeng gusto niya. Sinubukan ni Yong-hoon na ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi nakinig si Yong-kyu at, kasama ang kanyang mga kaibigan, hinarap si Yong-hoon. Sinamantala ni Jaeyong ang pagkakataong ito para balikan sila sa lahat ng pang-aapi na ginawa nila sa kanya. Si Jaeyong, nang hindi nag-iisip, ay inatake ng maraming beses si Yong-kyu gamit ang isang kutsilyo. Ngunit ang mga kasamahan ni Detective Kang ay dumating sa tamang oras upang ihinto ang karahasan at iligtas si Yong-kyu. Nang makita nila ang mga pulis na paparating, mabilis na tumakbo palayo ang mga kaibigan ni Yong-hoon at Yong-kyu. Pagkatapos ay sinundan ni Jaeyong si Yong-hoon at kinulong siya. Si Yong-hoon, na labis na nasaktan mula sa pakikipaglaban kay Yong-kyu at sa kanyang mga kaibigan, ay maaari lamang sumuko kapag pinagbantaan siya ni Jaeyong gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, kapag nakita niya si Yong-hoon na napakahina at walang magawa, ay hindi niya magawang kitilin ang kanyang buhay, at nagpasya na hayaan siyang mabuhay at harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Umalis si Jae-dong sa eksena, ngunit siya ay nasa sakit at pagkabigo, at nagsimula siyang isipin na makita si Iri na nakatayo sa harap niya, nakangiti. Ngumiti ito pabalik sa kanya, ngunit bigla siyang natumba matapos salakayin ng mga kaibigan ni Yong-kyu. Sa kalaunan, dumating si Detective Kang upang iligtas siya, at dinala siya sa ospital. Nagtapos ang pelikula kay Jaeyong na nakahiga sa ospital, nanghihina at nasugatan sa mga pangyayari. Sa kanyang semi-conscious state, naalala niya ang masasayang sandali na ibinahagi niya kay Iri noong sila ay magkasintahan. Ang kanyang mga iniisip ay kinain ng mga alaala ni Iri, ang babaeng lubos niyang inalagaan, na ngayon ay wala na at magtitiis ng habang buhay na pagdurusa dahil sa kakilakilabot na pagkakamaling nagawa niya. Naniniwala na ngayon si Jaeyong na wala ng layunin ang kanyang buhay, at habang buhay niyang dadalhin ang bigat ng matinding pagsisisi. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.